Hi, si Dudes po uli. Kumusta? Welcome po uli sa aking tutorial ng Photoshop na lalo po sa mga baguhan. So, napag-aralan po natin ng mga nakaraang pag-aaral natin yung paano tayo mag-select gamit yung mga primary selection tools or yung mga basic tools ng Photoshop. Ngayon, pag-aaralan naman natin yung Refine Edge, yung isa sa mga feature ng Photoshop CS6, which is yung Refine Edge. So, after natin natutunan yung paano yung mga pag-select gamit yung mga basic selection tools, ngayon, kailangan din natin matutunan kung paano yun i-refine or pagandahin yung selection natin. So, halimbawa, magko-compose tayo ng ano natin, paggawa tayo ng isang project natin, kailangan malinis yung pagkakaselect natin dun sa mga documents or yung picture natin. So, mahalaga ang Refine Edge. So, ngayon, pag-aaralan natin to ngayon. So, una, ang Refine Edge, matatagpuan natin yan dito sa may select na menu bar. Ito yon, Refine. Halimbawa, select natin to. Ayan, dito makikita sa taas, sa option bar, makikita natin dito yung Refine Edge, no? So, gamit tong basic selection tools, pag nag-select tayo, makikita natin dito sa may option bar yung Refine Edge. So, simulan natin. So, halimbawa, itong binuksan ko na document, a picture, try natin i-select siya. Tanggalin natin yung black background, i-extract natin yung wings lang. So, gamit itong quick selection tool, pakyan natin para mas madali ang pag-select. Okay, nasa na? What happened? Okay. Hello. Alright. Select natin to. Kasi pala naka subtract yung selection, so add natin. Yan. Yan. So, na-select na natin itong layer na to. I-duplicate natin para daliin natin mag-duplicate. So, halimbawa, pag dinilit natin yung background na yan, press nyo yung delete, yan yung lalabas. So, kung napansin nyo, after the selection, may mga hindi talaga maganda yung pagkaka select, no? Ayan, hard edges, papansin nyo, tapos hindi siya malinis yung pagkaka select. So ngayon, ito yung magiging trabaho nung asan yung history, balik tayo. Layer, duplicate. So, select natin ulit. Ito ngayon yung magiging trabaho nung
trabaho ng refine edge. So automatic makikita natin kaagad dito, no, yung quick mask na ginawa natin noon. So ito yung mga option, may smooth, feather, contrast, tsaka shift edge. So pansinin nyo, no, kung anong mangyayari pag nilagyan natin ng gamit yung refine edge. So lakyan natin para makita nyo. Ayan. Refine edge. So yan. So halimbawa, yan, halimbawa eto, mapapansin nyo masyadong hard yung edges niya. So pag nilagyan natin ng smooth yan sa dito sa ayan, magiging smooth yung selected areas, no, yung red areas na kung napansin nyo may pagbabago. Pag feather naman, ang kagandahan dito sa feather, magbi-blend siya, hindi siya halata. Na papakita ko sa inyo mamaya yung kagandahan ng feather. So sa contrast naman, isa-sharpen pa niya yung selection. Sa shift edge, kung napansin nyo dito ang portion na to, pag tinaasan ko yung shift edge na yan, pag tinaasan ko yan, papansin nyo dito, yan, may nakitang white area. So parang in-offset niya yung selection. Yan, lumabas yung puti. Yan. So yun yung trabaho ng shift edge. Kasi kanina pag wala itong shift edge, may mga black pa dito na natitira sa edges niya. So ito yung gamit nung refine edge. Tsaka may isa pang feature ito dito napansin nyo, yung refine edges tool. Halimbawa etong mga portion na yan na hindi talaga select, pwede nyo siyang i-paint lang. Halimbawa ito, i-paint nyo yan, ayan, kusa na mawawala yung ano, ayan, kusa niyang i-detect yung edges. Halimbawa ito may puti, ayan, lapit natin, ayan, may puti, i-paint mo lang yan, babasahin niya na yan. Ayan, may puti yan, hindi mo na kailangan problema pa sa sa pag-select. So ito yung kagandahan nung refine edge. So para maganda yung kuha, kahit paint mo siya lahat, para lakihan mo yung brush, print mo siya, ayan, kusa niyang babasahin yan. Ayan, yan, nag-loading na yan. Ayan, yansin nyo yung mga hindi nakuha, may mga black, i-paint nyo lang para malinis yung pagkaka-select natin. So far yun yung trabaho nung refine edge. So okay natin. Ayan, nabasa na niya. So medyo matagal. So ayan na yung selection niya, talagang detailed na yung selection niya. So halimbawa pag binura natin yung ayan yung ito sumobra naman sa sa ginawa natin yung refine edge, kaya medyo transparent na siya dito. Pero ang point dito is napansin nyo, malinis na yung area na to, yung dati na hindi nakuha, no? Ayan, so maganda yan sa tawag nito, halimbawa yung buhok na buhaghag, gusto mong kunin yung detalye nun, eto maganda gamitin yung refine edge. Yung sinasabi ko kanina na detail ng feather, eto halimbawa, ayan, halimbawa sinelect natin tong portion na to,
Ayan. Tapos naglagay tayo ng halimbawa curves. Set natin dito. Yan, kung napansin nyo, lagay natin ng 100. 100. Halimbawa, pansin nyo tong area na to, nag-block siya. Ayan. Ayan yung mangyayari pag hindi natin nalagyan ng feather. Ang feather, magbi-blend siya dun sa background. Hindi siya halata, no? Pag naglagay tayo or nag-edit tayo. So, halimbawa natin, lagay natin yan. So, ito yung walang feather, no? Select natin ulit. Off natin. Gawa tayo ng feather. By the way, pwede nyo rin makita yung feather dito. Modify, smooth, border expand, feathers. Or shift plus F6. So, ayan. So, feather 0.01. Lagyan natin halimbawa ng 2. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Lagyan natin ng 100 din lalagay natin. 100. Hindi siya maganda. Palitan natin. Medyo maliit yung natin. Lagyan natin ng feather. Lagyan natin ng 20. Halimbawa 20. Ayan. Curves 100. Ayan. Ganun pa rin. So, pwede natin paglaruan itong feather. So, ito 100. So, ganun din sa 20 layer. Ito yung sa 20. Halimbawa, lagyan natin ng 20. Ito sa 0.01. Off. 0.1. Select natin ulit, off natin. Select natin ulit. Control. Press control, but then click dun sa mask. Lagyan natin ng... So, napansin nyo, bago na yung medyo nag-blurry na yung edges niya, no? Lagyan natin ng 100 yung or 70. Yan. Tingnan nyo, nagbabago yung ayan. Yung pag pinasa natin yung fader. So, halimbawa, ito na 75. Lagyan natin 75. Tapos, okay. So, try natin. Lagay tayo ulit ng curves. 100. Ayan. So, hindi na masyadong off layer. Ayan. Ito yung 100 na feather. 75. Ayan. So, ito yung kaibahan. Tingnan natin. No? Ito yung sa 1.1. Ito yung sa 20. Ito naman yung sa 100. So, malaki yung kaibahan niya, no? Kasi talagang nagbi-blend pa siya dun sa selected areas. So, yun po yung trabaho nung feather tsaka yung refine edge. So, sa yung kanina na pinakita natin na yung malaking tulong ng refine edge. Ito halimbawa, nag-refine edge tayo. Review natin, no? Ito sa 0.01. Ayun yung kanina, no? So, gusto natin makuha din tong area na to, portion na yan. Subukan natin refine edge. Yan. Yan, may mga hindi pa nakuha. So, ang gagawin natin,
i-paint lang natin yan. Ayan, para maganda na yung selection niya. Ayan, paint lang natin. Yan yung isa sa mga halimbawa ng kayang gawin ng refine edge. Yung selection niya talagang madi-detail. Ayan o. Kung napansin nyo, maraming nakuha na niya yung selection dito sa portion na yan. So, halimbawa, magpapalit tayo ng background. Duplicate natin. Papalitan natin yung itong selected areas. Palitan natin. Di-delete natin halimbawa yan. Hanap tayo ng file. Open, hanap tayo ng ano. So, ito. Palitan natin siya ng halimbawa yan. Yung ipapalit natin dito sa itong tinanggal natin na sky. Control A means all. Control C, copy. Lagay natin dito, Control V, paste. Ayan. So, dahil nasa taas yung layer ng cloud, nitong sky na selected natin, lagay natin sa baba. Para makita natin yung, or ito sa taas. Yan. Ayan. So, ito yung yan. Ito pala. Ayan. So, ganyan. No? Hindi siya halata, oh. Talagang maganda yung pagkakaselect natin. Maganda yung pagkaka-extract ng sky natin. So, ganyan pag nag-compose tayo. So, yun yung trabaho ng refine edge. Ito, pag nagtanggal tayo dito ng background, yan, select. Halimbawa lang yan. Sa pag nag-compose tayo. Yan. Click natin yung layer. Off. Delete. Halimbawa lang yan. Tapos dadali natin to sa saan na. Ito, halimbawa dito, lagyan natin dito. Taas para makita. Yan. Palagyan natin. Yan, bawa pag nag-compose na tayo. Medyo malaki yata. Baba natin kunti. Yan. Tapos yung ito na nakuha natin ngayon, nalagay natin dito. Yan. Yan. So, yung layer nasa mali yung composition na to, no? Dapat yung itong layer na to nasa baba para nasa likod siya. Or ito nasa taas. Yan. Taas natin. Yan. Ayan. So, ayan. Pag nag-compose na tayo. So, maganda pag maganda yung malinis yung pagkaka-select natin. So medyo maganda rin yung output ng gagawin natin. So ito yung isa sa mga susi, dapat alam natin kung paano magtanggal ng background or maglinis ng mga edges ng mga tatanggalan natin, or yung image na tatanggalan natin ng background or i-extract natin. So far, yun po yung trabaho ng refine edge selection. So hanggang sa muli po na pag-aaral, at maraming salamat at God bless you po.